Hello guys, welcome again to another episode of Bedtime Stories by yours truly, Juan Paulo Pineda. So guys, for today's episode is we will discuss about discipline, deadlines, and character. So we are already on our episode 6, but before anything else, since this is a podcast, you may use this episode as a background audio while you are doing some other things. Like habang naglalaba kayo, naglilinis ng bahay, nag-aaral, nagtatrabaho, while driving, or gumagawa man kayo ng ibang bagay. So habang tumatanda tayo, marami tayong nai-experience or nararanasan ng mga pagsubok sa buhay. Pero hindi natin fully understand until much later in life yung discipline, deadlines, and character. So itong episode na ito is naalala ko yung mga dati kong teachers when I was in high school. Yung mga teachers kong napaka-strict sa amin. Kasi sobra talaga ang naging contributions ng mga teachers sa buhay ko. So sila yung mga teachers natin na nagde-demand sa atin ng punctuality, expected excellence sa atin, and did not accept excuses easily. 'Di ba? Ang hirap. Ang hirap makisama kay ma'am or sir. The teachers who made us nervous when they walked into the room, and the ones we thought were too hard on us. So sila yung tipong lagutok or yung tunog pa lang ng takong nila sa hallway ay natatakot na tayo. Dumating din sa point ng buhay natin na minsan mapapaisip tayo, bakit ganyan sila umasta, no? Bakit sila ganyan ka-strict sa atin? Pero sa tagal ng taon, na-realize din natin na hindi naman sila ganon, no? Nagtuturo lang talaga sila ng subject. In short, they were shaping who we were becoming. So this episode, we will reflect on how discipline and deadlines helped build our character, even when we didn't see it back then. So ano bang ibig sabihin talaga ng disiplina? So, nung mga estudyante pa tayo, nakikita natin na yung disiplina ay parang parusa. Yung para siyang batas na ine-enforce sa atin. Yung pagko-correct sa atin felt like being personal and parang suffocating sa atin. So, pag sinabi ng teacher natin to sit properly, well, we will be sitting properly. Kapag sinabi naman niya to submit our assignments or projects on time, kailangan natin mag-submit. And kapag nagpa-exam siya, that we should follow the instructions carefully. And sometimes, nire-remind nila tayo that maging silent lang tayo, maging handa, and maging responsible. So, nung mga bata-bata pa tayo, nararamdaman natin na yung parang disiplina para siyang pagkokontrol sa atin. Pero kung tutusin, discipline was never about control. It was about consistency. Yung mga strict nating teachers before, naintindihan na nila why they are strict, pero tayo hindi pa. Na minsan, na yung talento natin, kapag walang disiplina, ay maglalaho. And kapag ang katalinuhan natin, walang effort, hindi siya maglalast. So yung mga teachers natin, tinuruan tayo na mag-show up kahit na hindi tayo or tinatamad tayong gawin yon. Tinuruan din tayo ng ating mga teachers na gawin yung ating trabaho or yung ating pag-aaral kahit walang motivation. Tinuruan din nila tayong paano mag-commit kahit walang nakakita sa atin.
Discipline was not about being perfect. It was about being dependable. And in adulthood, we begin to see how valuable that lesson was. Kung dating nag-aaral ka ng elementary or high school, naiinis ka sa mga strict teachers mo, ngayong malaki ka na, naintindihan mo na sila bakit nila ginagawa sa atin yun before. Kasi gusto ng mga dati nating teachers na mas maging maayos tayo kasi gusto nilang tulungan tayo marating natin yung mga pangarap natin. Siyempre, pag teacher ka, you have to enforce deadline to your students. Kasi siyempre, meron kang submissibles or meron kang i-reflect na grade, ano yung performance ng bata. Yung walang kamatayang deadline lagi na binibigay sa atin ng ating teacher, no? Kapag late submission tayo, merong markang pulang ballpen, 0 yung ating score, at minsan sasabihin niya na no extension, deadline is deadline. Noon, parang nararamdaman natin na yung deadline parang unfair. Kasi parang you have other subjects to comply, tapos ikaw naman you have to comply to that teacher kasi malapit na yung deadline ng project mo sa kanya. So kapag nag-fail kang magpasa, wala siyang consideration. So nafe-feel mong parang unfair naman. Pero kung tutuusin or kung titingnan natin in a whole perspective, deadlines were not meant to pressure us actually. They were meant to prepare us. Dahil nga, ang buhay ay tumatakbo sa deadline. Like for example, yung mga bills natin, may mga due date sila. We have to comply. Kasi kapag di natin sila nabayaran, katulad if you have credit card, mag-accumulate yan ng interest. Yung trabaho natin, may timeline yan. So kung may gusto kang i-accomplish na project sa trabaho mo, kailangan magbigay ka ng timeline. And yung mga gusto natin sa buhay na mangyari, like for example is gusto mo magkaroon ng sariling bahay at lupa, gusto mo magkaroon ng sasakyan or ibang investment, nagre-require talaga siya ng commitment. Sa pamamagitan nitong mga deadlines na ito, yung strict teachers natin ay tinuruan tayo that time is a responsibility. Na kapag naghintay pa tayo sa last minute, ay meron siyang consequences. Di ba pag malapit na yung deadline, saka lang gumagana yung ating brain cells, so dun tayo nakakagawa ng mas mabilis. Pero kapag last minute na, hindi ka pa tapos, may consequences siya. Siyempre, wala kang puntos, minus points ka or markado ka na sa teacher mo. Deadlines taught us that procrastination often steals opportunities. Our teachers were quietly teaching us time management, prioritization, and accountability. Darating sa adult life mo na magko-commit ka sa isang trabaho or job or isang project. And you have to commit fully and you're accountable on it na kailangan ma-accomplish mo siya. And ngayong adults na tayo, we realize that meeting deadlines is not just about finishing a project or a task. It is about respecting others' time and respecting our own goals. Hetong mga strict teachers natin, no, they also help us shape our character by pushing us when we wanted to quit. I remember when I was in high school, we have military training and talagang paparusahan ka. It will test really your character kung gaano ka katibay. Our strict teachers, they taught us that to take responsibility for our mistakes, meaning magkaroon tayo ng accountability. No? Kapag mali natin, akuin natin na mali natin yan at itama natin siya. They taught us
na tumanggap ng correction or be teachable. Tinuruan din tayo na mag-improve instead na mag-complain. At tinuruan din tayong to keep going even when we felt overwhelmed. Remember this, that character is built when we choose effort over excuses. And yes, yung mga strict teachers natin, sometimes yung approach nila ay masakit. Sometimes it is felt harsh. And sometimes, madalas, nagle-left siya ng scar sa atin. Kaya hindi natin sila nalilimutan. But character does not mean perfection. It means resilience. Sa pamamagitan ng mga tinuturo sa atin ng ating mga strict teachers, we able to handle criticism, work under pressure, accept failure, and still moving forward. So itong mga natutunan natin followed us into adulthood, into our careers, love life, or personal growth. Kaya ako, kung pagpipiliin nyo ako at mag-enroll ako sa isang course, kung meron akong isang pinaka-strict na teacher, dun ako talagang papanig. Kasi mas marami akong matutunan sa isang strict na teacher. Hindi lang about the lesson, but it's about discipline, improving my character, and meeting the deadlines. Oo, matatakot ka lang sa una, pero tinuturuan ka nilang mas maging professional din. Ikaw, naranasan mo ba na yung strict teacher mo ay may concern sa'yo? Not all strict teachers were kind, but many were deeply caring in ways they never openly showed. Ano yung example ng mga yon? Nag-check sila na attendance natin sa klase. Bakit? Because may care sila kung tayo ay pumasok. Pangalawa, they demanded excellence because they believe we were capable. So naniniwala sila na kaya nating gawin yung isang bagay. Pangatlo, they refuse excuses because they saw our potential. Yung tipong ayaw mong maging SG officer, pero pinush ka nung isang teacher na yon to run for the position sa SG office. At yung isang teacher na yon is nakita yung potential mo for your leadership. Some teachers express care through gentleness. Others, they express it through high expectations. Minsan yung tingin natin yung method nila ay hindi naman perpekto, pero yung intention nila is makatulong sa atin. Etong mga strict teachers na ito ay naniniwala sa atin sometimes more than we believe in ourselves. Ngayong adult na tayo, pinipili na lang natin kung ano yung mga good lessons in life na kailangan nating i-keep. Then, tinatapon natin yung mga pangit. At minsan kinikip natin tong lesson na ito, that discipline without harshness, structure without fear, and deadlines without shame. Other lessons such as pinapractice natin yung self-discipline natin with compassion. Also, we can set deadlines that motivate and not punish. Also is we can build character without breaking ourselves. At ngayong adult na tayo, kapag binabalikan natin yung strict teachers natin, no? We feel gratitude towards them right now. Kumbaga, thank you sa strict kong teacher na ito. Kasi kung hindi dahil dito sa strict teacher na ito, hindi ko magagawa tong mga bagay kung nasan ako ngayon. Yung nafe-feel din nating
magpasalamat tayo kasi marami tayong lessons na hindi natin naintindihan that time, no? We are also grateful for the people who challenge us, and we also being thankful for the growth that followed. Kung hindi dahil sa mga strict mong teachers or sa teachers mo mismo na nagpupush sa'yo to keep going and keep reaching your dream, hindi mo maaabot ngayon kung nasan ka man ngayon. I remember when I was in grade school, takot na takot akong pumasok sa school kasi baka pagalitan ako ng teacher ko. Pero nung tumungtong ako ng elementary, naranasan kong mapagalitan ng teacher, umiyak after that, pero na-realize ko na kaya ako pinagalitan kasi may mali ako. Pinapaintindi sa atin ng ating mga teachers na kung ano yung mga mali natin ay dapat nating itama. Hindi lang naman strict teachers yung mga nagtuturo sa atin ito, kundi yung mga tipong or typical na mababait na teachers, no? Tinuturuan na nila tayong maging pasyensyoso, magkaroon ng loving kindness, at maging considerate din sa mga bagay-bagay. Meron din akong naging teacher, strict siya, pero pag nagkaklase siya, nagpapatawa siya, pero strict siya. Gusto niya lang kasi masaya yung klase niya at hindi inaantok yung mga estudyante niya. So I want you to reflect on this, no? Think about that strict teacher you once feared. Ako kinakatakot akong teacher noon when I was in grade 2 elementary, si Mrs. Viado. Alam mo yung haired na matandang babae, tapos nakasalamin, tapos ang sharp ng tingin. Grabe, takot na takot ako noon. Hindi ako pumapasok sa klase. Umiyak ako kapag klase na niya. Pero ngayong adult na ako, na-realize ko na tinuturuan niya ako maging brave. Naharapin yung mga bagay na kinakatakutan ko. I want you to reflect also, how did their discipline shape the way you live today? So ano ba yung mga disiplina before ng mga teachers ninyo na humubog sa inyo ngayon? Ako talaga yung meeting deadlines and facing your fears, no? And pagiging kind to other people. Yan yung natutunan ko sa mga teachers ko. Yung character na natutunan ko rin sa mga teachers ko is always showing up. So, magche-check sila ng attendance, then kailangan present ako. So, kahit anong mangyari, kahit ano pang challenge mo that day, you have to show up. Kasi, yun yung pinaka-importanteng bagay. Harapin mo kung ano man yung kakaharapin mo. So, kung yung mga dati yung teachers naka-add sa Facebook nyo or nakakasalamuhan nyo pa sila, kamustahin nyo sila. Give thanks to them and honor them kasi masarap sa kanilang pakiramdam yon na may mga dating estudyante sila na ngayong professional na pinapasalamatan sila ngayon. Iyan ang masarap sa pakiramdam kapag ikaw ay teacher. 'Di ba? Natulungan mo yung mga bata na ma-achieve yung mga pangarap nila. In spite of difficulty sa pag-prepare ng lessons or lesson plans, sa pag-compute ng grades, sa pag-check ng mga test papers, just a simple thank you from students, napapawi na lahat yan. So guys, kung ano man yung natutunan nyo, either sa mga strict teachers ninyo or sa mga mababait na teachers ninyo, dalhin nyo siya when you grow older. Kasi kapag tumanda na kayo, magagamit niyo yan lahat. No? Huwag kayong magalit sa mga teachers ninyo. They are like ladders. They will help you to reach your dreams. And I dedicate this podcast episode to all of my teachers from the time na nag-aral ako when I was a kid and until my
degree right now. My doctorate degree. Without my former teachers, hindi ko ma-achieve yung gusto kong trabaho. And hindi ko matutunan na maging disiplinado, mag-meet ng deadline, at mag-build ng character ko. Kaya, I'm so thankful I have my strict teachers and yung mga mababait na teachers. So again guys, if you have time, message your former teachers, give them a thanks, mag-alay kayo ng dasal para sa kanila. Once again, this is another end of our episode. Thank you for listening guys. Bye!